Mula sa pagiging basketballista, maningning na karera bilang artista, sumabak sa mundo ng politika at kalaunay naging negosyante, hanggang sa maghimas ng rehas na bakal sa loob ng bilangguan. Paano nga bang sa isang iglap ay nagbago ang mundong ginagalawan niya ngayon? Halos magdadalawang dekada na ang nakakalipas nang maganap ang isang trahedya sa buhay ni Dennis Roldan nang akusahan siya bilang mastermind sa pagkidnap sa nooy 3 taong gulang na paslit na isang Filipino-Chinese at anak ng mayamang negosyante. Ano na nga ba ang kinahinatnan ng dating bituin at politikong si Dennis Roldan pagkatapos ng hatol sa kanya noon? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Tinaguriang Richard Gere of the Philippines si Michelle Yap Gumabaw o mas nakilala sa kanyang screen name na Dennis Roldan dahil sa pagkakahawig niya sa Hollywood actor. Ipinanganak siya noong December 8, 1956 at lumaki sa Maynila. Siya ay may dugong Chinese at Spanish at nakatatandang kapatid ng batikang aktres na si Isabella Rivas. Dating beauty queen ang asawa niyang si Loli Imperial at anak niya ang sikat na volleyball player na si Michelle Gumabaw at ang aktor na si Marco Gumabaw na ngayon ay gumagawa ng sariling pangalan sa showbiz. Nasa kolehiyo siya noon sa Trinity College nang mahilig siya sa larong basketball hanggang sa pasukin niya ang PBA taong 1983 para maglaro sa Ginebra at Gilbis Jean. Bago pa man siya nasabak sa PBA, isa na siyang artista noon at una siyang napanood sa pelikulang Kambal sa Uma taong 1979. Kasabay ng pagiging artista ni Dennis Roldan, pinasok niya ang mundo ng politika at una niya itong sinubukan ng tumakbo at nanalo siyang konsehal sa Quezon City taong 1988. Nang matapos ang kanyang termino sa pagkakonsehal noong 1992, sinubukan naman niyang tumakbong kongresista sa District 3 ng Quezon City sa ilalim ng Nationalist People's Coalition noong 1992 at pinalad siyang manalo. Muli siyang tumakbo para sa ikalawang termino ngunit hindi na siya pinalad sa pagkakataong ito at tinalo ng kalaban na si Michael Defensor. Hindi matanggap ni Roldan ang pagkabigo at ito ang sinasabing naging mitya ng pagkalihis ng kanyang landas. Di umano'y nalulong siya sa mga bisyo lalo na ang pagkakasino at pagsasabong. Nang matalo siya sa kasino sa Las Vegas kasama ang sinasabing nobya niyang si Suzette Wang, dito na nagsimula ang sunod-sunod na dagok sa kanyang buhay. Dahil sa malaking halagang natalo nila sa kasino, isang krimen ang nagawa niya kasama ang kanyang nobya at ilan pang mga kasabwat. Si Suzette Wang ay kaibigan ng mag-asawang negosyanteng sina Jenny at Roger Yu. Inaanak ni Wang ang nooy 3 taong gulang na lalaki na anak ng mag-asawa, si Ken Shi Yu. Batay sa mga ulat, ideya ni Suzette Wang ang pagdukot sa anak ng kanyang best friend na si Jenny Yu. Marahil dahil sa pagkalulong sa mga bisyo, naisip nilang instant money ang ideyang ito upang makabawi sa pagkatalo nila sa kasino. Kaya't isinagawa nila ang planong ito sa pangunguna ni Wang at ni Roldan sa tulong ng 6 pang katao. February 9, 2005, patungong eskwelahan sa Emerald Avenue sa Ortigas Center, Pasig City, ang paslit na si Ken Ken kasama ang yaya nito nang sapilitan siyang isinakay ng 3 lalaki sa isang puting Honda CR-V. Mula doon ay dinala ang bata sa isang safe house sa Cubao, Quezon City. Ilang oras ang nakalipas, isang tawag ang natanggap ng ina ni Ken Ken na nagpakilalang si Mang Ed. Humihingi ito ng 250 million pesos bilang ransom kapalit ang kalayaan ng kanilang anak. Pero nakiusap ang mag-asawang Yu at sinabing wala silang ganoon kalaking halaga kaya tumagal ang kanilang negosasyon ng 9 na araw hanggang sa maibaba ang ransom sa halagang 3 milyong piso. Lingid sa kaalaman ng grupo ni Roldan, kasalukuyan na silang tinatrabaho ng mga otoridad
hanggang noong February 20, 2005. Nailigtas na grupo ng Police Anti-Crime Emergency Response si Kenken sa kamay ng mag-asawang sina Rowena at Noel San Andres na inupahan ng grupo ni Roldan upang bantayan ito. Sa parehong araw ng February 20, 2005, dinakip si Roldan sa kanyang tahanan sa Philinvest 2, Quezon City dahil siya ang itinurong mastermind sa pagdukot sa Batang Yu. Sinampahan siya ng kasong kidnapping at 5 pang mga kasabwat na sina Noel San Andres, Rowena San Andres, Romeo Orcajada, Octavio Garces at isang Adrian Domingo. Ang ika-8 miyembro ng grupo na si Alberto Pagdanganan ay hindi kinasuhan ng tumayo itong witness at nagturo na si Roldan at si Wang ang mastermind sa kidnapping. Pero noong January 2007, namatay si Pagdanganan mula sa engkwentro nito sa mga pulis kaugnay sa kaso ng carjacking. August 2005, naghain ng not guilty plea ang dating aktor at 5 pang mga kasama at naghain sila ng piyansa habang si Suzette Wang ay hindi pa rin nahuhuli at pinaniniwala ang nakalabas na ng bansa. July 27, 2006, pagkatapos makulong ng mahigit 1 taon, si Roldan lamang ang pinayagang makapagpiyansa ng halagang ₱250,000 o 500,000 pesos ni Judge Agnes Reyes Carpio ng Pasig Regional Trial Court kahit pa non-bailable o hindi maaaring piyansahan ang kanyang kaso. Saad ni Judge Carpio na hindi sapat ang mga ebidensya laban kay Roldan, kaya niya pinayagang makapagpiyansa ang dating aktor. Dahil dito ay matinding batikos ang inabot ng hukom mula sa mga anti-crime groups, lalo na sa panig ng biktima, dahilan upang mag-inhibit o bitawan nito ang kaso noong November 2006. Umabot sa 5 hukom ang humawak ng kasong ito at 4 sa kanila ay bumitaw sa kaso dahil sa kani-kanyang mga dahilan. Sa pagkakulong ni Roldan ng higit 1 taon, dito siya nagbagong buhay at naging born-again Christian at kalaunan ay naging pastor ng Jesus Christ the Life Giver Ministry. Ayon sa kanya, marami siyang napagtanto mula nang siya ay makulong at ito marahil ang paraan upang makilala niya ang tunay na Diyos. Ngunit tila hindi patapos ang pagsubok sa kanyang pananampalataya dahil noong August 2008, sa muling pagliliti sa kanyang kaso, positibong itinuro ni Kenken si Roldan bilang boss ng mga nandukot sa kanya noong 2005. Makalipas ang 2 buwan, bandang October 2008, hindi pa man nahahatulan ang mga nandukot sa kanyang anak. Namatay si Roger Yu nang mahulog at masunog ang sasakyan nito sa malalim na bangin sa Benguet. Pero ang pagpupursige ng mag-asawa na maparusahan ng mga akusado ay nabigyang katuparan pagkalipas ng 6 na taon. Dahil sa mga ebidensya at mga testimonya laban kay Roldan at kanyang mga kasamahan na sina Rowena San Andres at Adrian Domingo, hinatulan sila ni Judge Rolando Mislang ng Pasig City Regional Trial Court, RTC Branch 159, noong August 26, 2014 ng habang buhay na pagkabilanggo o reklusyon perpetua at pinagbayad sila ng 300,000 piso sa pamilya Yu bilang danyos. Dahil naman sa kakulangan ng ebidensya laban kay Octavio Garces, naakwit ito sa kaso habang ang kaso ni Noel San Andres at Romeo Orcajada ay tinerminate ng hukom sapagkat kapwa namatay na ang mga ito habang dinidinig pa ang kaso. Noon ay kasalukuyan pa ring pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang mastermind na si Suzette Wang na pinaniniwala ang nakaalis na ng bansa. Agad namang ipinag-utos noon ni Judge Mislang ang pagkulong sa 3 convicted sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City matapos tanggapin ang kanilang sentensya. Kinansel din ng hukom ang ₱250,000 piyansa ni Roldan. Ipinag-utos din niya ang kalayaan ni Garces na noon ay nakakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, maliban sa kung ito'y nahaharap sa iba pang kaso. Inapela ng kampo ni Roldan ang kanyang kaso sa Court of Appeals, ngunit noong 2018, pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ni Judge Rolando Mislang ng Pasig Regional Trial Court.
Napatunayan di umano ng prosekusyon na guilty beyond reasonable doubt ang mga akusado batay sa mga testimonya at mga ebidensyang iprinisinta sa korte na sapat upang mapagtibay ang desisyon ng hukom. Kasalukuyan pa ring isinisilbi ni Roldan at dalawa pa niyang kasamahan ang kanilang sentensya sa loob ng New Bilibid Prison kung saan siya'y nagpatuloy sa pagpapastor. Samantala, sa patuloy na investigasyon sa kasong ito, inihayag ng ilang miyembro ng Citizens Action Against Crime na itong si Suzette Wang ay maaaring sangkutin sa iba pang kidnapping case tulad ng kaso ni Gordon Tan na kinidnap at dahil nanlaban ay napatay noong 1997. Si Gordon Tan, tulad ng ina ni Ken Shi-yu, ay naging kaklase ni Suzette Wang. Ayon sa impormante ng mga otoridad na may nasa kote ang Presidential Anti-Crime Commission noon, na mga suspect sa kidnapping sa kaso ni Gordon Tan at ang ikinanta nilang mastermind ay isa ring Ma'am Suzette. Ganun pa man, magpahanggang sa ngayon ay wala pa ring update kung ito bang si Suzette Wang ay napasakamay na ng mga pulis.